Sa iba pang balita, mahigit 300 tauhan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang nagpositibo sa droga. Ayon kay QC Anti-Drug Abuse Advisory Council Chairperson at Vice Mayor Joy Belmonte. Karamihan umano sa nagpositibo ay mga opisyal at kawani ng barangay, partikular na ang mga tanod. Naalarma umano rito si Belmonte lalo pat ang mga tanod ang tagapagtiyak ng peace and order sa mga komunidad. Bukod sa mga tauhan ng barangay, positibo rin sa ipinagbabawal na gamot ang ilang street sweepers, barangay health workers, volunteers at utility workers. Nasa 106 na barangay na ang sumailalim sa drug test mula sa 100 at 42 barangay ng lungsod. Inihayag ni Belmonte na maglalaan ang pamahalang lungsod ng dagdag na pondo para sa mas epektibong pagpapatupad ng drug treatment at rehabilitation programs ng pamahalaan. Kasalukuyang hindi bababa sa 400 piso kada araw umano ang ginagastos ng city government para i-rehabilitate ang mga drug user. Una nang inilantad ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang plano ng pamahalang lungsod na magpatayo ng karagdagang drug rehabilitation center para sa mga sumukong drug user at pusher na nangakong tutulong sa pagsugpo sa kalakalan ng iligal na droga. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.